Nais ko lang ibahagi ang katugunan ng Panginoon sa aking mga panalangin noong nakaraang taon. Dito sa mga pagbabago nais gawin o mas lalo pang napagbuti ngayong taon. Ito, yung pagiging yung calling na binigay ni Lord sa akin. Nung una kasi, itinalaga ako dyan sa projectionist. Yung wish ko, ang nakalagay dito na gusto kong, ang dinadalangin ko ay yung hindi lang dyan sa projectionist. So, nagkataon na talagang ipinagalaw ni Lord. Kasi minisis ako ni Sis Arjun nung nakaraang taon na mag-giving exhortation ako. So, praise God dahil tinugon ni Lord yung pagiging, na makaranas na magiging mag-exhort as a giving. So, dito naman sa panalangin para sa church, ang panalangin ko dito ay maraming kapatiran na mag-commit. At nakita naman natin na sa dance may nagko-commit, sayaw, at natuwa ako kasi yung bestie namin ay bumalik. Praise God. At sa akin namang pamilya, ang lagi kong dalangin para sa aking pamilya ay yung pagmamahalan. May isa kasi kaming sister-in-law na matagal na siyang 2 dekada na hindi maganda yung loob niya sa mama ko. Nung ako'y umuwi sa Pilipinas, praise God, pumupunta na siya sa amin at naging okay na yung relationship. At isa pa dito yung aking dalangin para sa aking kapatid, ini-specific ko dito yung aking hinihiling kay Lord sa aking kapatid na babae na sana'y magkaroon na siya ng trabaho. Praise God. Tinugon ni Lord, may trabaho na siya. At sa aking anak, dalangin ko sa kanya lagi na yung pagiging responsable. Praise God, dahil siya yung bata na hindi ginigising sa umaga pag pumupunta sa eskwelahan. At sa mga homeworks, hindi isang beses lang siya nagsabi sa akin na tulungan daw ko raw siya. At kahit madaling araw sa mga activities, lalo na ngayon may tennis siya na practice training, kahit madaling araw gumigising siya, na hindi na siya ginigising ng lola niya. At sa isa pa, sa aking kapatid, lalaki, ang dalawang ko sa makapagpasok siya sa PNP. Noong una niyang apply ay na-fail, pero hindi siya give up, patuloy, at praise God. Ngayon, dinilig ni Lord. Nasa training center na po siya ng PNP. Salamat sa Diyos. At sa akin, para sa sarili ko, dalangin ko na laging magkaroon ng teachable heart. At yun naman ang lagi kong minumotivate ko sa sarili. At yung wisdom at pasensya. Kasi minsan may mga kasama tayo na hindi talaga minsan may time na hindi magkakaunawaan. Pero nakokontrol ko na. At minsan sa facial appearance ko makikita yun, pero ngayon nakontrol ko na, nakangiti na ako. At salamat sa Diyos, kasi si Lord nandyan lagi kumikilos. Kaya mga kapatid, sa mga hinihiling ninyo na hindi pa tinupad, huwag po kayong magsasawa. Darating ang panahon, ibibigay ni Lord yan. Manatili lang at laging ipagkatiwala yung mga hinihiling ninyo. Si Lord ay nakikita niyo yung mga dalangin niya. Ibibigay niya in our right time. Yan naman po mga kapatid, at salamat sa Diyos. Susunod na po si Sister Daisy Villanueva. Tinatawagan po natin. Microphone. Mic.
Ang pinagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat kararating ko lang po galing mula sa bakasyon. Medyo haggard pa. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat dininig niya po yung aking mga panalangin na pinagpalmaban niya ako ng mga anak na mababait at very supportive. At ganito po sa tuwing babakasyon ako ay para kami ang susa ng aking asawa. Sa gabay ni Lord ay naging magkasundo na kami at mayroong pagkakaunawaan sa isa. Ang aking pong paborito nga to ay, itong verse na to ay ang Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at iligtas. Tunay po talaga ang ating Diyos ay napakabuti. Pagkitapat tayo at magsumampalataya sa kanyang kapangyarihan at lahat ng ating mga kahilingan ay ating itaas sa kanya at ilapit. At hindi niya tayo kahilingan sa anong ating mga kahilingan. Ayun lang po at papurit sa ating Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong salib. At ngayon po naman ay tinatawagan po natin ang ating mahal na Pastora Iway Chong para sa word. Once na ako bumalik galing sa Pilipinas, mahabang-habang bakasyon dahil sa hindi mga inaasahang pangyayari. But thank you Lord dahil akala ko hindi na ako makaabot ng Thanksgiving natin kasi pinapauwi ako ng mga anak ko at saka asawa ko. At doon na sana ako magpasko. But si Lord talaga ay mas may mabuti pa siyang gagawin kaysa mga plano natin. Kaya hayaan natin na ipag-pray natin kung anong kalooban ni Lord. Kaya nung nag-pray ako kasi mamaya ko muna ito, nag-testimony muna ako ng sandali dahil nung dumating ako dito, hinahanda ko muna yung puso ko dahil ayaw kong umiyak na, parang umiyak na lang dahil sa mga presko pang pangyayari. Tumagal ako dito doon sa mga bakasyon sa Pilipinas, hindi dahil sa gusto ko nang mag-relax, kundi ang inuwi ko noon ay thinking ng aking anak na nakapasa sa panalangin natin, tulong natin panalangin ng pagka-nurse. Pero may mga Lord na hindi inaasahan. Yung tatay ko biglang pabalik-balik sa ospital hanggang kinuha niya. Ngunit ganun pa man, inihanda na ni Lord ang aking puso dito dahil ang pinapakainan niya ako dito ng mga masasarap na mga pagkain espiritual. Hindi man perfecto, ngunit meron ng marami. So, ayun, hindi madali, mahirap, masakit na ikaw yung nandun sa harapan ng tatay mo nagbubumba para makasurvive, nagpapakain, dahil gusto pa siyang lumaban ng mabuhay. At ikaw yung tatawagin na bilang mo naman ako na ganitong pinapili mo sa akin na ulam, susubuan mo ako, bangunin mo ako, yakapin mo ako. Pahalag naman, pero as I said, I'm still grateful kasi kinuha siya nung nandun ako. At nung inalagaan niya ako na hindi ko kaya ang sarili ko, naibigay ko man lang sa kanya. So, at after 2 weeks na din siyang, anak ko naman na-confine. Kaya, may mga pagsubok man, nung kina-confine din yung bunso kong anak, nabutan rin kami doon ng malakas na rin doon. Isa lang kami, ang room namin na kinuha kami lang doon, explosive dahil yung diagnose niya ay medyo may ka-serious. Ngunit dahil sa faith natin at sa mga panalangin natin dito, maraming salamat. At yung nakakaami si Lord, dahil kung siguro hindi ako ninyo dito pinagtulungan na pakainin, ihanda ang puso ko. Yung lindol na yun, siguro isa rin kami sa nakipaghabulan, dahil 8th floor kami, makipaghabulan doon. Ngunit ang sabi ko sa asawa ko at sa anak ko, umupo ka dyan anak, mag-pray tayo just because there is no safe place in this world. Ang iba doon, naghabulan na, ang mga doktor pumunta sa amin sa room nung magkalma na, sabi, nandito lang kayo ma'am, sabi ko, opo, kasi alam ko ang sabi ni Lord, walang safety na lugar dito sa mundo, kundi sa kanya namang pangalan na sa kanya makapangyarihang kamay. The
nag-pray lang kami. May isang Christian din pala na doktor, sabi niya, ay pareho tayong mga Christian ka ma'am. Sabi ko, opo. Sabi niya, malaking tulong talaga pag isa puso natin ang ating mga natutunan dito. Madadala natin dito doon at malalaman din sa mga nakapaligid sa atin dahil may mga nagbabago na sa atin dati. Ngayon, dito tayo sa ating mga sinusulat last year, mga pagbabagong nais gawin o mas lalo pang magpagbuti ngayong taon sa aking sarili. Yung mga nakaklose ko dati, kilala nila akong palaban. Yung para bang lumalaban na wala namang ipaglaban. Ganyan. Pero praise God dahil masakit man minsan ang mga katuruan dito. Grateful ako. Bakit? Dahil doon ako natututo. Yung magkaroon ng self-discipline, self-control, salamat. Kasi dati, may marinig lang akong konting salita, parang napaka-big deal na sa akin. Hindi naman ako hindi naman ina-address sa sarili ko. Yung ganyan ba? Kaya salamat sa makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. At dahil naririnig ko yun, para sa akin yun, kung may sakit, binisina ko yun dahil dapat akong gumaling doon. Kaya salamat talaga sa mga nagtuturo na hindi sila hesitate na malakas ang loob nila para bitawan nila yun kasi mayroong dapat sa atin doon na tuturuan. Kaya ako napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon na mayroong tahanan, mayroong church na ito dahil pag uwi ko, malapit na akong pauwi, salamat sa Panginoon, magagamit ko yun lalo na sa aking asawa kasi tatakbo yun siya pag magalit ako ngayon, hindi ko na pinatatakbo. Ako na lang ang magtatago sa kwarto, patuloy sa Panginoon. Ngayon, ang pangalawang mga kahilingang panalangin para sa church or ministry. Ang dinadalangin ko talaga mismo ang sarili ko. Kasi bakit? Matagal na ako dito pero hindi pa ako nagtatides noon. Minsan makukorner ako sa mga close friend ko about tithes na pinag-usapan. Pero nahihiya ako kasi hindi ko ginagawa. Mas gustuhin ko pang mamili ng mga damit na ang iba na stock doon sa room ko. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon pag medyo na ang pakiramdam ko na malungkot, homesick, ino-open ko yung Bible ko, nagbabasa. Ayun pala, sinasabi na kawatan pala pag hindi mag-tithes. Yung kawatan ba sa Bisaya, yun sa Tagalog magnanakaw. Kaya salamat sa Panginoon. Nag-prepare ako, nag-meditate. Binitawan ko na talagang tithes ko. Nilalakihan ko rin minsan yung offerings ko kasi noong nasa hospital ang tatay ko at saka yung anak ko, doon ko na-realize na yung pera pala walang magagawa. Walang magagawa ang pera, kaya mga kapatid, huwag tayong maging madamot lalo na sa pagtulong sa church sa ating kapwa kasi walang halaga ang pera. Kung gustuhin na ni Lord na pahirapan tayo, maniwala kayo kasi na-witness ko doon. Pag-uwi ko walang problema sa amin ang pera, ngunit may mga iba't ibang paraan na ginawa si Lord para magamit ang pera. Ipa-realize ng Panginoon sa akin at sa amin na yung pera mo huwag mong ipagmataas, ipagmayabang, ipagmalaki dahil pag kita binigyan ng problema mismo sa sarili mo, wala kang magagawa dyan, mauubos yan sa isang iglap lang. Kaya huwag tayong magmayabang kung sino mang nahihirapan. Meron tayo, usa tayo magbago, huwag na natin ipag-chismis-chismis, tulungan natin. Yun ang natutunan kung tinutulong ni Lord sa akin dito o kung nandun man ako sa Pilipinas. Kaya salamat sa mga salita ng Panginoon na nakasulat sa ating Bible at sa mga nalalapit sa atin na mga kapatiran natin. Praise the Lord. At dito sa pangatlo, mga kahilingang panalangin para sa pamilya. Ang una ko talagang pinalangin sa aking pamilya, sa binuo kong pamilya especially, dahil nga yung mga close sa akin, alam nila na ano ang buhay ko kasi ako open naman ako, hindi naman ako mapagkawa. Meron na kaming family restoration ng husband ko. Pero nung umuwi ako, alam niyo nakakatuwa, pero nakakakilig din yung dalawang brother-in-law ko na successful ang marriage nila at saka yung mga asawa nila, very close ko. Sabi, hindi nila maniwala na okay na
namin ng asawa ko. Nung alam nila na nandoon ako, pumunta sila sa amin, dinala naman kami doon sa sa bahay ng isang brother-in-law ko. Yung room nila, binigay talaga sa amin ng mag-asawa. Tapos sabi nila, pag magtabihan sila sa kama, ibig sabihin, okay na yan sila talaga. Tapos, nangyari ngayon kasi nagkabalikan na kami, kailangan naman magsipahit pa kayo pagtulong. Di magyakap-yakap na syempre, maglabing-labing. Pagka umaga, bumaba na kami doon sa may dining table, nandoon na yung dalawang couple. Tumawa na sila, tapos sabi ng isang brother-in-law ko, alam mo Sally, natuwa ako, tapos umiyak siya. At sinigurado lang namin bakit dinala ka namin dito para patunay kung talagang okay na kayo. Salamat at nabuo pa rin, tinanggap mo pa rin kung ano man yung mga nangyayari. Kalimutan na yun. Masaya kami dahil yung mga pamangkin namin, syempre, gusto rin namin na masaya ang puso nila. Yung happy family. Kaya binigay nila sa akin ng katuruan, anumang problema ng asawa natin, huwag din tayo maghanap ng ibang asawa kasi ang unang napapahiya natin ang ating mga anak naghihirap. At tayo Kristiyano, nakakahiya talaga pag katapos na ma-realize natin na tayo ni Lord, nakakahiya. Pero ganun pa man, ganun talaga hindi perfecto ang buhay. Pero huwag natin hayaan na manatili tayo sa ganyan at babalikan na naman natin. Dapat, kung umalis na tayo, tuloy-tuloy na para naman matawag tayo na Kristiyano nga. Kasi umalis na tayo doon sa mga nakakahiyang gawain, mga madidilim, mga kasalanan. At dito sa huli, mga kahilingang panalangin para sa sarili. Yun nga, sinabi ko kanina para sa sarili ko, ayaw ko nang magtingin kung ano man ang kahinaan ng aking kapwa, ano man ang kahinaan ng aking asawa. Mas lalo kong tingnan ang aking sarili, ang aking puso. Sa aking puso muna kasi paano naman matingnan ko yung mga kahinaan at hindi ko naman magagawa yun, kundi panalangin ko na lang, mapapagod lang ako at masira lang ang relasyon. Kaya ang unahin na ayusin ang ating talagang sarili, ang ating puso. Yun, maraming salamat at papuri sa Panginoon.